Anyway, na. nasa linya po natin live na live via Zoom ang isa sa mga pinuno ng House Infrastructure Committee at syempre pinuno din siya ng House Committee on Public Accounts. Wala pong iba kundi si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Good morning po. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Opo. Kung ang sabi ng Malacanang, pag-aaralan pa raw po kung palalawigin pa or tatapusin na yung investigation ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa flood control projects. Ito po yung naging reaction po ng palasyo after sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na meron na lamang 2 buwan yung buhay ng ICI. Your reaction po dito? Well, syempre, wag natin pangunahan po yung ICI, no? Kasi sa dulo naman, hindi po yung ombudsman, hindi po yung palasyo yung magpapasya. Kung meron pa hong tabakang natitira, kasi kaya nga independent commission, sila ho dapat yung magpasya ng actual na timeline. And syempre, malapit ho yung timeline, 2015 to 2025. So, tingin ko, pagka ho, sinara ho natin within the next 2 months or within the next month, ito pong ICI, tatanong ng mga kababayan ho natin, ay ba't sinara? Yung para marami pang kailangan pag-usapan. So, tingin ko yun yung pong kailangan unang gawin. Pangalawa, syempre dahil magbibitiw na nga po si Secretary Singson, very important po na makahanap po tayo ng kakalibre, ka-integridad nito pong dating kalihim po ng DPWH. Opo, buti nabanggit niyo po yan. Kayo ho ba personally, meron ba kayong nakakita na posible o kaya pasok dun sa criteria na nabanggit niyo ho kanina? Kasi syempre sa totoo lang po, napakalaking hamon talaga yung trabaho ng pagiging ICI Commissioner. Well, meron naman hong mga dating DPWH pang secretary po na talagang nakikita din naman ho natin na I think with integrity and with expertise. No? Kasi hindi ho pwedeng wala yung dalawang bagay po. Kasi expertise po sa engineering, hindi ho pwedeng mapunan po na abogado lang yun eh. Kasi yung abogado hindi naman niya maintindihan po yung engineering design. Hindi niya ho malalaman kung talaga bang nakumpleto yung mga proyekto on the basis lang po of documents. Kailangan sipat niya talaga yung pong tama ba yung kapal ng semento, engineer lang ho yung kayang makapagbigay ng ganun pong pagtingin. No? So, hopefully, tingin ko naman, within the private sector, meron pong balon ng mga talento at integridad na makukuhanan po ang ating pong Pangulo. Opo. Pero recently sabi ni Congressman Edgar Erice, patay na yung ICI dahil nga po sa naging resignation ni former Secretary Babe Singson. Well, una sa lahat, hindi lang naman ho si Secretary Singson yung bumubuhat sa ICI. No? So, to be very clear, yung pong tatlong mga in-appoint naman po ng Pangulo, may kanya-kanya ho silang pinanggalingan, may kanya-kanya ho silang track record. So halimbawa, meron ho doon accountant, siya ho yung talagang titingin ho doon sa lahat po ng mga dokumento. Kung tama ba o mali yung pagkabayad, tama ba o mali yung pagkagawa nito pong mga proyekto. Meron din ho syempre tayo na dating magistrado ng Korte Suprema para siya naman ho yung magtitilad-tilad nito pong mga legalidad o illegalidad nito pong mga pinagagawa sa mga proyekto. So, ibig sabihin, may kanya-kanya ho silang papel eh. So, mahirap pong sabihin na dahil si Secretary Singson lang po, yung pong sinasabi, pagtingin ho na iba na meron pong talagang mataas na integridad, mataas pong kredibilidad, patay na ho yung ICI. Parang a bit unfair naman po ito doon sa great work na ginawa po na ICI over the last 2 to 3 months. Kasi, ang totoo ho, marami ho dun sa mga referrals po ngayon, sa level po ng Ombudsman, tsaka ng Sandigan Bayan, galing ho sa ICI ho yun eh. Yeah. Nanggaling sa House Infrastructure Committee, nanggaling ho sa Senate Blue Ribbon Committee initial findings, pero yung nagbuo po nun, yung ICI at refer po niya directly sa Ombudsman, at yung Ombudsman papunta na pong Sandigan Bayan. In fact, may mga nakulong na po at inaantay po tayong makulong. Pero nakikita niyo ho ba yung urgency na gawin na yung batas para po sa creation nung sa Senado ang tinatawag na Independent People's Commission, sa House iba ang tawag Infrastructure Commission, pero pareho lang nature na bibigyan siya ng mas malawak na kapangyarihan para mag-imbestiga, unlike the ICI ngayon na may subpoena powers, oo, pero pagka yung ipinatawag ayaw, hindi mapipilit, ayaw niya magpa-livestream, hindi rin mapupwersa. Yan pa yung issue ng executive session, di ba? Well, kailangan po talaga na maipasa na po ito sa lalong madaling panahon. Yung pong Senado, alam ko,
tapos na ho sila sa level po ng committee. Sa bahagi po ng Kongreso, yung po nga primary committee, tapos na rin po doon, approve na doon. Dinadala lang ho sa mga secondary committees katulad ng APRO committee kasi may mga budget requirements po eh. Yung pong pagtatayo ng mga bagong mga institusyon at opisina. So, inaantay lang ho natin yun. At I think House Leadership Commitment naman po, ito pong pagpapasa ng bagong batas, pagpapalakas ng ICI, at nabanggit niyo na po ito, subpoena and contempt powers. Tama ho kayo. Ngayon ho, talagang every excuse or every reason para hindi po mag-livestream or every excuse and every reason para mag-executive session, kaya pong ilatag ng mga, kung sino man pong invited resource person. No? Pero sa pagkakaroon po ng pinalakas na ICI, dahil may subpoena at contempt, hindi na ho pwede yung each and every reason para hindi po magpakita o hindi po magpa-livestream. Opo. Pero yun nga no, kung doon sa issue ng executive session, kasi nung mga nakalipas na araw, kapansin-pansin na marami doon sa mga invited congressmen, di ba? Mostly talaga sa kanila, sila yung nagre-request ng executive session. Na pinagbibigyan naman. Pinagbibigyan ng ICI, although yung iba sa kanila nagpapa-ambush interview naman sa media sa labas after nilang sumalang, pero konti lang din yung ibinibigay nilang mga detalye. Paano ba dapat yung maging direksyon natin, Congressman Ridon, pagdating po sa pagbibigay, di ba, ng executive session doon po sa mga invited guests sa ICI? Mahalaga ho talaga na meron pong strict rules yung ICI sa executive session. So, sa bahagi po ng Kongreso at Senado, yung po executive session, limited lang po ito sa dalawang bagay, national security issues at state secrets. Lahat po ng labas, dito po sa mga bagay po na ito, kailangan in open, transparent proceedings po ito ginagawa. And hopefully, dapat ganyan po sana yung pagkakalatag ng ICI, whether meron ho silang bagong batas or ngayon pa lang. So, ibig sabihin, ang expectation ko, pag naging mahigpit sila dito sa executive session, ang magiging itsura ho talaga nun, hindi ho magpapakita yung mga tao. Ganun ho talaga. Hindi ba? Kesa ho yung parang lahat na lang ho ng paliwanag para ho hindi magkaroon ng open and transparent proceedings, sinasabi ho doon po sa ICI ngayon. Hindi ba? So, I think I would rather na umatras na lang ho yung mga inimbitahan pong mga congressman man yan or sino pa invited resource person, kesa yung talagang to their face, sinasabi nila na, gusto mo namin executive session on the basis of whatever reason na hindi po national security or state secrets. Kasi sa kaso ho ni Congressman Sandro Marcos, humarap siya noong Thursday. Voluntaryo naman po ito. Siya yung nagkusa na humarap sa ICI. Sabi niya, willing siya gusto niya magbahagi ng impormasyon, which he did daw po. Pero nag-request nga ho siya na executive session, and then interview namin sa labas, sabi niya, nasa ICI na yung discretion kung isa sa publiko o hindi yung aking mga sinabi. Sabi niya hong ganun. So, kailan ho ba dapat yun ilabas ng ICI kaya? Well, ang totoo, ICI po yung magpapasya kasi ang sinabi na nga ni Majority Leader Sandro Marcos, while naka-executive session siya, malaya po yung ICI na ilabas po ito. And tama ho kayong binanggit niya, this is a voluntary kasi hindi naman po siya sinampina no? Hindi siya sinampina, hindi din naman siya subject ICI, in fairness ng investigasyon. Opo. Unlike po yung sa iba pa hong mga invited resource person. So tingin ko, ano naman ho yun, for as long as talagang ilalabas po na ICI po yung kanya pong testimony, tingin ko wala akong problema doon. And then, Congressman Ridon, tingin nyo ho, dun sa mga naunang mga pagdinig ng ICI, nung before po nilang ilabas yung rule, yung rules nila na magla-livestream na sila unless requested and granted. Meron na hong mga humarap sa kanila na talagang executive session, sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara. Malalaki. Yung mga nauna, total nagagamit naman na ho sa pagsasampa ng kaso. Hindi ho ba dapat isa publiko na yun? Pati mga senators and former senators. Senator former Speaker Romualdez. Diba? Romualdez, tapos Escudero, dating Senator Grace po, humarap na. Yun ho, sa tingin nyo, dapat isa publiko na po yung transcript nun. Ang problema ko lang kasi, yung pong rules ng transparency at saka live streaming, hindi po ata linalinatag nung pong sumalang po yung mga naunang mga batch nito pong mga invited resource person. Actually, ang dapat ginawa ho talaga nila doon, from the get-go, naging malinaw na po yung rules on disclosure, naging malinaw na po yung rules ng executive sessions. Kasi, ang totoo, ang nangyari, parang in the middle of the proceedings lang po nila yun talaga inilatag. So, kumbaga, parang ngayon, they're in a bind
Kasi kailangan pa rin ho ng consent nung po nga mga, lalo ng mga nauna, na linatagan po ng mga rules. Kasi Na hindi nalatagan ng rules ng disclosure at executive session. Kasi yung talaga si Justice Reyes, openly sinabi niya, yung pong ICI chairperson, ayaw niya talaga ng naka-live stream. Gusto niya co-store kasi ayaw niya magamit sa politika kasi nga naman may mga mababanggit na tao, hindi pa verified, mabibilify na sila, hindi ho ba? Yung masisira na agad yung pangalan nila. So, yun yung iniiwasan. Kaya, nung una, closed door. Kaya lang, nagkaroon ng clamor na buksan nyo yan sa publiko, lalo na nung natigil yung Senate at House investigation. Well, sa parte ng Senado, because nagkaroon ng issue sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Sa House ay napahinga din, hindi ho ba, Congressman? Pinaubaya mo na sa ICI. So, ganung siste. So, doon po sa gagawing batas na para sa creation ng permanente ng komisyon na mag-iimbestiga sa katiwalian sa flood control projects, yun ho ba sa inyo, sa isinusulong ninyo sa Kamara, dapat talaga live stream na, klaro, mula umpisa, naka-live stream? Hindi, basta lahat po ng hindi executive sessions, naka-live stream po dapat yun. Ibig sabihin, nakakapasok nga dapat ho lahat ng mga gusto manood. Ibig sabihin, kung paano ho natin ginagawa sa Kongreso at Senado, dapat ganun po yun. Pero gusto ko lang balikan po yung at itama yung sinasabi nga ho ni Justice Reyes na parang concern siya na ma-weaponize po. Opo. Wala naman ho hindi ma-weaponize kasi open public proceedings po ito eh. Di ba? At ang totoo, sanay ho yung tao na nakikita ho talaga nila yung pagdinig. Dito po sa infra probe, flood control probe, mula sa Senate tsaka House. So, kumbaga, ang kanila po expectation din ho talaga, open and transparent proceedings din po yung gagawin na ICI. So, kumbaga, twin yung requirements ng transparency at accountability. So, hindi po pwedeng accountability lang kasi ang magiging pagtingin po ng mga kababayan natin, sige, paano kami magiging sigurado na maging accountable yung mga taong kung hindi naman namin nakikita kung ano yung mga pinag-uusapan doon. Hindi ba? So ito po, Congressman Ridon, kasi parang it will take time din po siguro para mag-iba itong batas na, di ba, sa Independent Commission kasi magsasara ang taon, magki-Christmas break na. Christmas break. Oh, so hindi ho ba halimbawa hindi pa naman too late na hindi ho ba makasasama kaya sa ICI kung baguhin ulit yung rules na hindi lahat ng mga kasunod make it public na, wala nang executive session unless talagang national security. Ako, for example ngayon, wala pang batas. Opo. Ilatag talaga nila strict rules nila. So, ibig sabihin, kung hindi magpakita yung in-invite nila dahil strict na ho yung rules sa executive session, it's on them. Di ba? Parang katulad na lagi mo natin sinasabi, kung wala kayong ginawang masama, ba't kayo natatakot? Hindi ba? Ganda naman yung laging prinsipyo sa ganyan pong mga bagay. Hindi ba? Pero, tingin ko naman kahit medyo matagal ang panahon ng onti yung pagpasa po ng bagong batas. For example, hindi man siya maipasa within the year, tingin ko mapapasa yan within the next 2 months. Kasi, very important ho talaga yung accountability, transparency measure. Yung pong independent commission na talagang tumitingin po dito sa mga bagay na ito. Katulad nga, yung ginawa po ng Kongreso, iubaya ho talaga namin yung pong pagdinig dito po sa ICI. Kasi nga, marami ho talaga mga sangkot ng mga senador, tsaka mga kongresista sa bagay po nito. So parang, I do not think we can actually even if we try, parang yung pong magiging impression lagi talaga ho, we cannot credibly investigate ourselves. Opo. Kung matanong lang din kita, kasi nung last Friday, nagsampa na po ng kaso yung Office of the Ombudsman sa korte regarding po dun sa ghost project, flood control project sa Davao Occidental. Naalala ko lang po, meron kayong press conference before na ang sabi nyo, problematic yung mga flood control project sa Davao Occidental tsaka sa Davao City. Inaasahan niyo ba na mas marami pa yung maisasampa ng ombudsman sa korte regarding po doon sa mga issue po dyan? Pero yung pong Davao Occidental, yan po yung unang proyekto, no? Na nakitaan ho nila ng ghost projects. Pero yung sa binanggit ho natin nung press conference na yun, may mga iba pa hong dagdag . At anyway, yan na rin ho yung mga linatag ng FPPNP kasi sila yung mga engineering teams na talagang punta dito po sa mga lugar po na ito na may nakita talaga silang mga ghost tsaka substandard projects. Pero dun sa Davao City naman, inikutan din po ng DPWH, FPPNP dyan, meron po mga substandard projects na nakita po sila, hindi lang sa isang distrito, kundi halos sa lahat po ng mga
distrito po within Davao City. So hopefully, tignan din po ito ng Ombudsman. And tingin ko, yan din po yung dahilan bakit nagkaroon po ng imbitasyon yung po ICI kay Davao City Congressman Paulo Duterte. Ayun. Ay, mic mo, partner. Tsaka parang sa Davao, nag-umpisa daw yung mga Diskaya, yung mga projects nila, first projects nila sa Davao. Tama ho ba? Hindi ko yun masisigurado, pero alam ko meron silang mga joint ventures, no? Kasama doon sa mga Davao contractors nitong nagdaan, no? Particularly po yung I think kamag-anak po niya Senator Bongo. So meron silang mga joint ventures nung around I think 2017, 2018. Yan, subject na yun ng investigasyon. Anyway, Congressman, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. Ingat po palagi, Kong. Maraming salamat. Magandang umaga. Yan, sa Yan ulitin po. Yes, yan po ang isa sa mga pinuno ng House Infrastructure Committee, ang chairperson ng House Public Accounts at si Bicol Saro Party List Representative Terry Don. Ang oras po,